Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-19 na kabanata ng mga gawa at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ito po ay may kinalaman o kaya ay konektado sa nakaraang kabanata. Sa tulong bahagi ng naunang kabanata kahapon na banggit ang pagsisimula ng panibagong misyon o kaya paglalakbay ni Pablo, ang ikatlo niyang paglalakbay. Mula sa Antioch ay nagtungo siya sa iba't ibang mga lugar. Pagkatapos ay nabanggit ang tungkol sa Hudyong si Apollo. Apollo mula sa Efeso, siya po ay kilalang tagapagturo at tinulungan siya ng mga disipulo ni Pablo upang tanggapin ang pagbabautismo ni Hesukristo. At ang buong kaganapan po ay nasa Efeso. Si Pablo ay gumawa ng iba't ibang mga kamangha-manghang gawa. Nang si Pablo ay nagtungo sa Efeso, kanya pong tinuruan ng mga tao at ngayon makikita po natin ang ilang mga litrato. Nais ko pong ipakita sa inyo kung anong itsura nitong Efeso. Ang Efeso po ay ang kapitolyo o kaya sentro ng isang napaka-yaman na syudad. Ito po ang isa sa pinakasosyal o kaya pinakasentro na lugar noong araw sa Asia Minor o sa Turkey. May halin tulad po siya sa Nathan Road ngayon. Ito naman po ang teatro o kaya Colosseum na makikita sa Efeso. At maaari po itong magkaroon ng 25,000 mga tao at marami pong mga kaguluhan na nangyari po sa lugar na ito. Ang nasa taas po na bahagi, ang nasa taas na litrato ay ang aklatan ng Efeso. Kaya naman po ang Bible School ng Tyrannus ay maaari pong naganap sa isa po sa mga silid-aklatan doon dahil ang Efeso ay sentro din po ng pag-aaral o kaya ng edukasyon. At sa baba naman, ito po ay ang litrato ng templo ni Artemis. Ang templo po na ito ni Artemis ay sinasabi pong napakataas o kaya pinagsasambahan ng mataas na panambahan. At masabi po natin na ang Efeso ay napakayaman na lugar. Ngayon ay panahon na po para kay Pastor Joshua. Maraming salamat kay Tim sa pagbabahagi ng ilang mga litrato sa atin. Ang kanya pong mga ibinahagi, napuntahan na po namin iyon. Kami ay nanalangin doon. At ang Bible School ni Tyrannus ay naganap nga po doon at nandun din ang templo ni Artemis. Nakikita po ba natin ang gubat sa likod ng templo ni Artemis? Iyon po kung tutuusin ay lugar ng puro opium. Para po sa mga kalalakihan na gumagawa ng prostitusyon dahil sila ay naglilingkod kay Artemis, ang Diyos-Diyosan na si Artemis.
Sila po ay umaakyat sa lugar na yon upang kumain ng opium, kaya po sila ay nagiging mas malakas ang enerhiya. Kung tutuusin, marami pong mga bagay ang ginaganap dito na hindi makatao. Na makikita din ang pillar, isang haligi. Sinasabi po ng mga tagasunod doon na iyon ay mula sa langit, ngunit nang si Pablo ay nagtungo doon, kanya pong sinabi na iyon ay na ang lahat ay mula sa Panginoon. Mula sa templo na ito ay mayroon pong daanan patungo sa dagat, at doon po inilalagay o kaya doon po dumadaan ang mga alipin patungo sa Efeso. At si Pablo ay nagtungo po sa lugar na ito para dalhin ang ebanghelyo ng Diyos. Sa 7 mga iglesia, Efeso po ang pinaka-importante. At para sa Asia, sa mga panahon po na iyon, ang Efeso ay nasa Turkey na po na ngayon, at sa Acts 16 hanggang 19. Atin pong basahin ang nasabi sa Acts 16. Sabi po dito, pinangunahan ng banal na espiritu si Pablo na magtungo sa Asia upang magbahagi ng salita, pagkatapos ay dinala sila sa Europa. Ngunit kung tutuusin, ang nais ni Pablo ay magtungo sa bandang silangan kung nasa ng Asia. Ngunit pinigilan sila ng banal na espiritu. Kaya po sila ay nagtungo sa kabilang bahagi. At doon po nila natanggap ang pangitain tungkol sa Macedonia, ang kanilang pagpapatuloy at pagtungo sa Europa. Sa kabanata pong ito, sila po ay nagtungo sa Asia, pagkatapos ay sa Europa. At mula sa Europa ay tinayo po nila ang isang napakahalagang iglesia. At alam po natin ang tungkol sa iglesyang ito sa Korinto. Ang iglesyang ito sa Korinto ay napaka-charismatic. Ngunit hindi po sila solido pagdating sa salita ng Diyos. Sa pagkilos po ng banal na espiritu sa atin, dapat pong kasama nito ang pagiging solido ng salita ng Diyos, dahil kung hindi ay magdadala lamang po ito ng kaguluhan. At sa kanila pong pagbabalik mula sa Europa, sila din ay nagtungo sa Asia, at si Pablo ay nagpatuloy sa Asia. Ngayon naman sa chapter 19. Sa chapter 19 ay mayroon pong 2 lugar na dapat po nating bigyang pansin. Una ay ang Bible School Vision. Sabi sa verse 10, tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asia, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Verse 10.
At sa verse 9, ngunit may ilan sa kanila na nagmatigas at ayaw sumampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan, kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga pananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Ito po ang pangitain ng atin pong Bible School na ang lahat ng mga nasa Asia ay makapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang atin pong Bible School ay hindi lamang po umaabot sa Asia bagkus ay sa buong mundo. Isa pa pong bagay na dapat po nating makita ay sa verse 20. Sabi po dito, sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. At ang verse 20 ay ang gagawin po nating pamagat ng kabanatang ito. Ang salita ng Diyos ay naging makapangyarihan at lumaganap at nagtagumpay. Mula chapter 16 hanggang chapter 19. Pinangunahan ng Diyos sila Pablo sa Europa, sa Efeso. Marami po silang napagdaanan. Tingnan po natin ang nasa chapter 16 hanggang 19. Ito po ang ikalimang bahagi ng buong libro ng mga gawa. Pagkatapos mula chapter 20 hanggang sa matapos, iyon po ang ika-6 na bahagi. Ayon sa pangunguna ng banal na espiritu, ang ebanghelyo ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nakarating sa Europa. Sila ay tumanggap ng kapangyarihan, naging patotoo ng Diyos. Yun po ay sinasabi sa Acts 1 verse 8. Ang mundo po noong mga panahon na iyon nasa puso po ni Pablo na madala ang salita ng Diyos sa maraming mga lugar. Pagkatapos sila ay nagtungo sa Asia, pagkatapos ay sa Roma. At sa kanilang pagbabalik sa Roma, iyon na po ang ika-6 na bahagi ng mga gawa. Ang ika-5 bahagi ayan tungkol po sa Korinto, sa Europa. Kung babalikan po natin ang chapter 18, nangusap po ang Diyos kay Pablo. At kanyang sinabi sa kanyang mga salita na huwag siyang matakot bagkus dahil siya ay sasamahan ng Diyos at marami siyang magiging kasama doon. At nagpatuloy siya doon ng 1 at kalahati pang taon. Iyon po ay tungkol sa mga Grego sa Europa. Marami pong mananampalataya ang naniwala at nagpabautismo at dumami din po ang nakakilala sa Diyos. Marami ding persekusyon na natanggap si Pablo, ngunit hindi siya natakot at sinabi din ng Panginoon na huwag siyang matakot. Bagkus ay magpatuloy lamang sa pagsasalita at patuloy na
ipalaganap ang salita ng Diyos dahil walang sino man ang aatake sa kanya. Ito din po ay mahalaga sa chapter 18 dahil Diyos mismo ang nagpalakas kay Pablo na manatili sa Korinto. Oo, marami sa kanila ang magbabato ng akusasyon sa kanya, ngunit wala sa kanila ang makakapanakit o kaya ay magdadala ng labis na kapahamakan, kung kaya naman nanatili doon si Pablo ng 1.5 pang taon. Iyon po ay sa Europa. Mula doon ay nagtungo siya sa Asia, pagkatapos ay sa Efeso, at paano ang salita ng Diyos ay lumaganap pa ng sobra. Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang nais ni Pablo ay magtungo naman sa Roma. Nais niyang dalhin ang salita ng Diyos sa mga lugar na mas malayo pa at ngunit malapit sa kanyang puso. Ngunit para sa Diyos ay mayroon po siyang sariling pangitain. At napakahirap po ng pagkakataon na yun para kay Pablo. Ngunit ginamit pa rin ng Diyos si Pablo upang lumaganap ang salita ng Diyos. Kaya naman ang ikalamang bahagi ng mga gawa ay panimula ng higit pang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Mahahati po natin ito sa 3 bahagi. Verse 1 hanggang 7, ang salita ng Diyos ay napalaganap pa ng sobra. At kailangan ang banal na espiritu sa pagpapalaganap po nito. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Si Pablo ay kanya pong naharap, si Apollos at ang iba pang mga disipulo. At sinabi ni Pablo sa kanila, "Kanino bang tinanggap ang banal na espiritu?" Ngunit kanila pong sinabi na hindi. At sumagot si Pablo, "Kung gayon, anong uri ng bautismong tinanggap ninyo?" Ang sagot nila ay bautismo ni Juan. Verse 4, kaya't sinabi ni Pablo, binautismahan ni Juan ng mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila ay sumampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Verse 4 hanggang 6. Alam po natin ang banal na espiritu ay napakahalaga. Totoo na gusto po nating manampalataya sa Diyos, maaring tayo ay nanampalataya at naligtas nga, ngunit mahalaga din na matanggap natin ang kapangyarihan mula sa banal na espiritu. Dahil mula dito tayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan na dalhin ang salita ng Diyos sa marami pang mga tao at magawa ang marami pang kamanghamanghang mga bagay. Ang kalakasan mula sa banal na espiritu ay napakaalaga.
Bago pa umakyat sa langit ang Panginoon, kanya na pong sinabi na kanyang ipapadala ang banal na espiritu, ngunit meron pa ring mga pananampalataya na hindi ito natanggap. Kaya naman ginamit po nila ang sarili nilang kalakasan, sarili nilang kaalaman, ngunit kulang po sila sa kapangyarihan na mula sa banal na espiritu. Ngunit kailangan po natin ng banal na espiritu. Sa unang mga araw po ng 611, nang sinimulan po natin ang iglesyang ito, nang tayo nanumbalik sa Hong Kong, naniniwala po ako ng pangitain ng Diyos ng Panginoon ay tungkol po sa power ministry. Ang Espiritu ng Diyos ay natanggap po natin. Kagaya po ng sinabi sa Isaiah 61 verse 1. Isaiah 61 verse 1. Sa English, the Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Proclaim the acceptable year of the Lord's favor and the vengeance of our God, to comfort all who mourn, to comfort all those who mourn in Zion. Kahit po sa inyong pagtulog, maaaring memorize na po ninyo ang pangitain na ito. Kahit po sa panahon po natin ngayon, tayo ay punong-puno ng banal na espiritu at ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay hindi po dapat natin kaligtaan. Ang banal na espiritu ay napakahalaga, ngunit hindi lamang po tayo titigil doon, katulad po ng sinabi sa chapter 19. Sila ay nagpropesiya, gumawa ng kamanghamanghang bagay. Ang kaligtasan na mula sa Panginoong Hesus at ang kapangyarihan na mula sa Banal na Espiritu ay parehong mahalaga. Dapat po nating tanggapin ang kapangyarihan na mula sa Panginoon. Ngunit sa chapter 19, hindi lang po basta-bastang banal na espiritu, dapat po tayong magpatuloy. Kaya naman ikalawang bahagi, verse 8 hanggang 10, sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpaliwanag sa mga naroon at hinikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmatigas at ayaw sumampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan, kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasamang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa pulwagan ni Tirano. 8 hanggang 9. Araw-araw ay nagpapaliwanag po si Pablo doon sa Tirano. At kanya pong sinasabi sa mga disipulo na naroon,
Sabi niya doon, iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy sa kanyang pangangaral. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Grego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Mula po dito, napakahalaga po na ituro ang katotohanan. Ang buhay ng mga disipulo ay naging mahalaga, at kung paano po nila ginawa ang spiritual gift na nagmumula sa Panginoon. Napakahalaga na mayroon po sa atin ang banal na espiritu, ngunit sa parehong paraan ay mahalaga din po ang salita ng Diyos. Hindi po dapat natin kalimutan ang salita ng Diyos. Oo, meron po tayong banal na espiritu, ngunit mahalaga din na basahin ang salita ng Diyos. Sa isang banda, hindi rin dapat na puro salita lamang ng Diyos dahil kailangan natin ng banal na espiritu upang higit na maunawaan ang salita ng Diyos. Ito po ang realidad ng atin pong pananampalataya. Iyon po ang una na nating natanggap na pangitain mula sa Panginoon. Ang salita po ng Diyos ang realidad sa Espiritu. Ayon sa pananampalataya ay makakapasok po tayo sa realidad na ito ayon sa Espiritu at lalo na sa tulong din ng banal na Espiritu. Paano po tayo makakapasok sa salita o kaya sa katotohanan ng Diyos ayon sa pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu? Ayon sa pananampalataya, tayo po ay nakapasok sa 611. Pagkatapos ay nakapasok din o kaya ay natanggap din kung ano man ang ibinibigay na biyaya ng Diyos sa 611, at alam po natin ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon. Alam po natin na mayroong espiritual na realidad lalo na kung pinag-uusapan ang salita ng Diyos. At ang realidad na ito ay mapapangyari hindi lamang sa espiritual na aspeto kundi maging sa ating pisikal na aspeto. Atin pong inaasahan ang pagdating ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at ang pagkakaroon ng bagong langit at lupa. At alam po natin ang lahat ng ito ay mapapangyari pagdating ng araw. Ngunit ngayon pa lang ay nakikita na po natin ang kaganapan nito. At sa pagbalik ng Diyos, siya ay magiging punong-puno ng kalwalhatian. Alam po natin na ang Panginoong Hesus ay babalik ng
may higit pang kaluwalhatian. Noon, ang kaaway ay natalo na ngunit patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga sama. Kung kaya naman ang mga disipulo ng Diyos ay karoon ng panik, marami pa rin ang naniniwala o kaya higit na pumapanig sa kaaway. Ngunit ang kaaway na ito ay tinalo na ng Panginoong Hesus at makikita natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Alam natin na siya ay babalik ng may buong kaluwalhatian. Kailangan po natin ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu upang makita at maranasan palalo ang kaluwalhatian na ito ng Diyos. Ngunit sa Hong Kong, sa iba't ibang bahagi ng mundong ito, makikita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ayon sa pananampalataya, atin pong mapapasok ang espiritual na realidad ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang Panginoong Yesus ay 100% tao at 100% espiritu. Ngunit dapat po nating tanggapin na hindi lamang sapat ang pagbabautismo. Sa atin pong pagtanggap ng banal na espiritu, ng pagbabautismo o kaya kaligtasan mula sa Diyos, dapat din nating matanggap ang banal na espiritu. Katulad ng pagkakasulat ni Isaiah ng chapter 61, nakita po niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nakita niya kung paano ang kanyang kaluwalhatian ay ang siyang pumuno sa buong mundo. Pagkatapos siya ay tumawag kay Isaiah, nakita ni Isaiah kung paano ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang pumuno sa buong mundo. At ayon sa pananampalataya, siya ay tumindig upang ibahagi sa lahat ang salita ng Diyos. Sa mga Hudyo, sa mga Israelita, kanya pong ibinahagi ang salita ng Diyos. Ngunit marami pa ring mga tao ang hindi tumanggap ng mga salitang ito. Ngunit sinasabi ni Isaiah, ang Espiritu ng Panginoon ay aking natanggap. Ang espiritu na ito ay hindi lamang po nanatili sa Panginoong Hesus, pagkus maging sa mga mananampalataya niya, sa mga tagasunod niya.
ng lahat ng anak ng Diyos ay matatawag na tagasunod, mananampalataya, ang dahil ang banal na Espiritu ng Diyos ay matatanggap po ng lahat. Totoong si Propetang Isaiah ang nagsulat ay isinulat mismo ni Isaiah, ngunit may ilan ding bahagi na hindi po isinulat ni Isaiah. Si Isaiah ay nagsulat ng mga propesiya dahil kanya pong nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos ay kanyang sinabi na ang mga Hudyo ay dapat na humingi ng tawad, magsisi sa kanilang mga kasalanan upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, dapat din po natin gawin o kaya dapat din po nating sampalatayanan ang salita ng Diyos, sampalatayanan ang kanyang kapangyarihan. Tanggapin ito ayon sa pananampalataya. Totoo na tayo po ay nasa mundo pa lamang at maaaring sa pagharap sa mundo ay humaharap pa rin po tayo sa maraming mga persekusyon. Ngunit nakikita din po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam po natin na ang Diyos ay higit na maluwalhati. Ito ay ating tatanggapin, ito ay ating sasampalatayanan. Kaya naman ngayon sa mundo, sa pamagitan ng pananampalataya at ng banal na Espiritu ay kaya po nating sampalatayanan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit na tayo po ay umaharap ng mga persekusyon at pag-atake mula sa iba, kaya po natin itong pagtagumpayan. Maraming naninira, maging kay Pablo noong araw. Ngunit mayroon po siyang kapangyarihan na harapin ang lahat ng iyon dahil sa tulong ng Panginoon at ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nasa loob ni Pablo. At sa kanyang pagpapatuloy, iyon ay dahil sa banal na Espiritu. Siya ay katulad din po ng Panginoong Hesus. Humarap ng persekusyon. Pagkatapos sa ika-6 na kabanata, nabanggit na siya ay kinapos at pinahirapan. Ngunit kailanman ay hindi siya nagreklamo. Bagkus ay nagpatuloy sa paglilingkod, nagpatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos.
At ang ebanghelyo nga ay lumaganap sa iba't ibang dako. Ayon sa pananampalataya at punong-puno ng kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, verse 11 hanggang 17, sabi po dito, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang hibala sa pamamagitan ni Pablo, kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit, at gumaling ang mga ito at lumayas ang masamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Si Pablo ay gumawa ng kamangha-manghang mga bagay sa tulong ng banal na espiritu. Verse 10, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Yesus na pinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Ngunit sabi sa verse 16, sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eseva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Sabi sa verse 17, nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Hentil, kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ang pangalan ng Panginoong Yesus ay higit pang napapurihan dahil na ipakita ni Pablo ang kapangyarihan na mayroon ng banal na espiritu. Lahat ng mga umaatake at ang banal na espiritu, kanya pong pinagtagumpayan ang lahat ng iyon. Si Pablo ay punong-puno ng kapangyarihan. Mula verse 1 hanggang 17, kung nasa atin pong banal na espiritu, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan at atin din pong mauunawaan ang salita ng Diyos. At ang mga kamangha-manghang mga bagay ay susunod din po sa atin. Ako man din po ay akin pong naranasan ang presensya ng Panginoon, nakita ang pagkilos ng Panginoon. Ang atin pong pagkakaroon ng mercy seat ay isa pong kamangha-manghang bagay dahil ito ay napaka-imposible kung tutuusin. Maging din po ang wealthy garden. Dahil inihanda po ng Diyos ang lahat ng ito para sa atin. Madami pong mga tao ang gustong bumili nito, ngunit hindi po nila nagawa. At biyaya ng Diyos na mayroon po sa atin ang mercy seat, dahil nung una ay ayaw po itong ibenta sa atin. Kung matatandaan po natin ang nangyari sa wealthy garden na marami pong tulo, at ako man din ay natakot noon dahil sa napakaraming problema ng lugar na ito. Dahil isinasaayos po natin ang lugar na ito.
Ngunit ang ginagamit po nila ay hindi legal na semento, hindi legal na mga kagamitan. At dahil hindi po ito ang tamang paraan ng paggawa, kung kaya naman ang atin pong kisame noon ay hindi maayos. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa mga problema pong ito ay dumating ang Food and Safety Council at kanila pong tinignan kung saan nagmumula ang mga tulo na iyon. Ibig sabihin, iyon ay mula sa itaas. Kung tutusin, gusto po natin iyon dalhin sa korte, ngunit bago pa iyon nangyari, ay nagkaroon na ng pag-aareglo at ibinenta na lamang ang lugar sa atin. Hindi na sila makapagpatuloy dahil sa mga problema na mayroon sa gusaling ito. Pagkatapos ay naibaba ang presyo ng pagbebenta. Kung kaya naman ngayon ay nabili natin ito sa mas mababang halaga. At mayroon po tayong wealthy garden, mayroon na din po tayong second floor. Nung una, para naman po sa ating children church ay mayroong nagnanais na bumili po noon. Gusto nilang bilhin ang lugar na iyon, Jehovah's Witness, ang lugar para sa ating pong children church. At sinasabi nga po ng grupong ito na kanilang nabili ang lugar na iyon. Ngunit binalikan ko ang agent na atin pong nakausap noon pa. At kanila pong sinabi na kanila nga pong inilagay ang offer na iyon. Ngunit alam ko ang nangyari. Hanggang bandang huli ay naisaayos at naareglo pong muli ang lugar na ito. Ngayon ay meron na po tayong ground floor, ang olive tree, first floor, second floor. Noong una ay wala naman po tayo kailang pagdating sa pera dahil ang gusto lamang po natin na magkaroon ng lugar para sa ating iglesia. At biyaya ng Diyos na nagkaroon nga po tayo ng mga lugar na ito. Pagkatapos ngayong taon na pag-uusapan po natin ng tungkol sa deep and wide, napakaraming malalim na bagay, malalim at kamangha-manghang mga bagay ang atin pong nararanasan. Marami mang mga pagsubok, ngunit ang Diyos ang patuloy na nangunguna po sa atin. Katulad po ng kalusugan ni Simo, si Pastor Jason, Pastor HK ay nagkaroon po ng mga iba't ibang operasyon. Hindi po iyon madali. Ngunit hindi po tayo nagrereklamo dahil alam natin ayon sa banal na espiritu na puno ng kapangyarihan, tayo po ay makapagpapatuloy
lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at paggawa ng kamangamanghang mga bagay para sa Kanya. Ngayon, verse 18 hanggang 20. Verse 19, marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Makikita po natin na marami sa mga tao sa Efeso ay gumagawa ng pangkukulam. Puro superstitious belief. Verse 20, sa ganito makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ayon sa banal na spirito, sa tulong ng salita ng Panginoon, ayon din sa pananampalataya, ay nakapasok at nagkaroon ng revival sa lugar na iyon. At si Pablo ay nanatili po doon ng kulang-kulang 2 taon at marami pa pong mga mananampalataya ang naitayo. Si Pablo ay humarap ng mga persekusyon. Ngunit siya ay nagtagumpay. At ang salita ng Diyos ay higit pa pong lumaganap sa lugar na iyon. Ngayon, sa panahon po natin, mula sa North Point Pier hanggang sa Chunwan, binibigay po ng Diyos ang pagitain ng puno ng buhay. Nung una ay akala po natin ito ay tungkol sa fivefold ministry lamang. At nagawa naman po natin iyon sa tulong ng banal na spirito. Hindi lamang po tayo nagbigay ng mga propesiya. Bagkus ay naranasan po natin ang pagkilos ng banal na spirito. Hindi lamang pa tayo tumigil doon. Nagkaroon din po tayo ng 611 Tree of Life Essence. Nagkaroon ng power ministry. At ang atin pong espiritual na buhay ay higit na lumago. Nagkaroon din po tayo ng mga core values. God first, people second, and third, grace before truth, relationship before ministry. Nagkaroon po tayo ng ganitong mga core values. Sa tulong ng banal na spirito, ang atin pong espiritual na buhay ay patuloy na lumalago. Marami pong mga kapatiran ng patuloy na sumusunod sa atin at ngayon dumako po tayo sa ikatlong bahagi. Hindi lamang po sa power ministry, core values, tree of life, nagkaroon din ng tungkol sa sonship, pagiging anak ng Diyos at pagiging royal priest o banal na pari ng Panginoon. Sa Panginoong Hesus, sa tulong at sa pagpapalakas ng Panginoong Hesus,
tayo din po ay nabigyang kapangyarihan. Lahat ng mga mananampalataya ay titindig ng Diyos upang maging mga propeta, maging apostol, maging tagapagsalita ng salita ng Diyos. Hindi lamang po tayo basta-basta magiging miyembro. Bagkus ay binigyan din ng kapangyarihan ng Diyos upang magbahagi ng kanyang mga salita, gumawa ng kamanghamanghang bagay ayon sa Espiritu. Nais ko pong paalalahanan ng bawat mga kapatiran na narito. May mga kapatiran po tayo na nagtatanong bakit wala na po tayong Jesus 100, Holy Spirit 100 o kaya New Year Fair. Dahil noon ay marami pong mga power ministry, ngunit tayo po ay lumago na bilang iglesia. Hindi lamang po dapat po tayo manatili sa mga bagay na yon, sa mga elementong iyon. Hindi po natin sinasabi na ayaw na natin ng power ministry. At mayroon pong ibang baga kapatiran po tayo noon dahil hindi po nila ito matanggap ay umalis po sila. Ngunit dapat po tayong lumago at ayon sa banal na spirito, ayon sa pananampalataya, tayo man din po ay pinapalakas ng Panginoon, binigyan ng mga core values na susundin. At ngayon, binigyan din ng kapangyarihan ng Diyos upang maging kanyang mga lingkod. At dinadala tayo ng banal na spirito ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang paraan. Ngayon tayo po lahat ay makatitindig upang gawin ang salita ng Diyos, upang gawin ang ministeryo ng Panginoon. Tayo po ay binasbasan ng Diyos upang makapaglingkod. Ngayon tayo po ay mga likha ng Panginoon, pinili ng Panginoon. Naway tulungan po tayo ng Panginoon at higit na maghari ang kanyang salita, ang kanyang kagustuhan. Tayo po ay manatili sa Diyos, maging kanyang mga kinatawan. Hindi po natin kailangang makipagdebate dahil atin pong niyayakap ang atin pong pagkakatawag bilang anak ng Diyos, bilang kanyang mga mananampalataya. Kahit paano pa man po tayo atakihin ng iba, tayo po ay mananatiling tapat at puno ng kapayapaan katulad ni Pablo, katulad ni Stephen, at katulad ng Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos ay higit na mananatili at siyang magpapalakas sa atin. Bandang huli, ang lahat ng naninirahan sa Asia ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Iyon po ang sinabi sa kabanatang ito. Ang nais po natin ay marami pa po, lalo na dito sa Hong Kong, ang makapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ang banal na spirito
Kailangan po natin ang salita ng Diyos, ang paggawa ng mga kamangha-manghang mga bagay. Naway tulungan po tayo ng Panginoon sa paggawa ng lahat ng ito. Ang ikalawang bahagi ng kabanatang ito ay akin pong ibabahagi bukas. Atin pong mapagtatangkubayan ang bawat pag-atake. Sa pagsunod ni Pablo, humarap din po siya ng mga persekusyon at paghihirap. Siya ay naigapos, nasaktan, ngunit siya ay nagpatuloy at patuloy din na lumaganap ang salita ng Diyos. Ngunit naroon ang kaligtasan ng Panginoon. Si Pablo ay naligtas din dahil naroon ang Panginoon. Dapat po nating sampalatayanan na tayo ay sasamahan ng Diyos, tayo rin po ay magtatagumpay.